Handa ka bang magtiwala? Mapagpalang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Bonifacio, Obispo at Martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Sa pagtuturo ni Jesus sa templo, sinabi niya, Ano't sinasabi ng mga guro ng batas na anak ni David ang Mesiyas? Sinabi nga ni David nang magsalita siya sa Espiritu Santo, ang sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo sa aking kanan, hanggang ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag siya ni David mismo na Panginoon, pwede bang anak siya ni David? nasisiyahan ang bayan sa pakikinig sa kanya. Madalas, nais sana nating madaling ipaliwanag ang mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon. Yung parang isang sagot na abot ng ating isipan, kontrolado at pamilyar. Ngunit sa mabuting balita ngayon, hinahamon tayo ni Jesus na palawakin ang ating pangunawa. Hindi lang siya basta anak ni David. Siya ang Panginoon, mas dakila kaysa sa inaasahan ng tao. Sa madaling salita, hindi natin maikakahon ang kabanalan ng ating Diyos. Hindi sapat na maglagay ng mga label o kung ano ang nakasanayan nating isipin. Ganito rin tayo minsan. Gusto nating kontrolin ang lahat, mga plano, ating kinabukasan, pati ang paraan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kapag hindi nangyari ang inaasahan natin, naguguluhan tayo o minsan nawawala ng tiwala. Ipinapaalala ng mabuting balita na higit pa sa ating inaakala ang Panginoon. Kumikilos siya sa paraang higit sa ating pag-unawa at pangangatwiran, ngunit laging para sa ating kabutihan. Handa ba tayong tanggapin ang Diyos? Hindi lamang bilang kilala natin, kundi bilang higit pa sa kaya nating unawain? Handa ba tayong magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat? Kapanalig, marahil may pinagdaraanan kang hindi mo maipaliwanag. Maaring ito'y isang suliranin, matagal na paghihintay o sama ng loob. Sa halip na piliting unawain agad-agad ang lahat, inaanyayahan tayong magtiwala. Hindi naman natin kailangang malaman ang buong plano ng Diyos. Sapat na nakilala natin siya na may hawak ng plano. Hindi lang kaalaman tungkol sa Diyos ang tunay na pananampalataya, kundi pagtanggap na siya ang Panginoon, hindi tayo. At sa pagpapakumbabang ito, makakamtan ang kapayapaan. Kaya't ngayon po, kapanalig, subukan nating bitawan sandali ang pagkontrol sa mga bagay-bagay at buong pagpapakumbabang manalangin. Panginoon, hindi ko man po lubos na nauunawaan. Nagtitiwala po ako sa iyo. Hayaan nating unti-unti niyang baguhin ang ating puso mula sa takot na magtiwala, mula sa kalituhan, tungo sa pag-asa at pananalig. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa ating bayan. O San Pablo, tagapagturo ng mga bansa, buong pagmamahal mong pangalagaan ng aming bansa at kaming mga Pilipino. Mula sa langit, biyayaan ka nawa ng pagmamahal ni Kristo upang tanglawan ang bawat isa ng liwanag ng Ebanghelyo
at papaghariin ang pag-ibig. Lalo pa nawang makilala ng bansang ito na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Magningning nawa ito sa harap ng mundo at hangarin nila tuwina ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan. O banal na apostol, liwanagan, aliwin at pagpalain kaming lahat. Amen.